Sobrang lakas na lindol na naranasan ng mga taga Cebu kagabi, no? September 30, 2025. 6.7 o 8 magnitude siguro yon. Sobrang lakas talaga. Kung makita mo sa mga video, makita mo naman ngayon sa mga video nila na inuuga talaga ang mga kalsada, ang mga tulay, ang mga building at mga iba't ibang establishment. Talagang nakatawag talaga ang mga tao ng Panginoon. Yan talagang realidad. Kapag maraming nangaral ng salita ng Diyos, hindi nakikinig. Pero kung nandyan na yung mga trahedya, yung mga kahirapan, yung mga salot na darating sa buhay natin, nakakatawag na tayo ng Panginoon. Yan po nakakalungkot. Maraming nangaral ng salita ng Diyos, binabaliwala natin, nire-reject natin, nilapastangan natin. Hindi tayo naniwala sa salita ng Diyos. Marami nagpapahayag ngayon ng salita ng Diyos. Sasabi nila, laganap ang nangaral ng salita ng Diyos dahil sa darating na panahon ng paghukom ng ating Panginoon. Pero hindi po tayo nakikinig. Matitigas po ang mga ulo natin. Hindi po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, sa mga ginagamit ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos at para tayo sumunod sa naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Makikita po ninyo at mababasa dyan sa Mateo 24:3-14. At sa Marcos 13:13 at sa Lucas 21:7-19. At makikita po ninyo dyan at mabasa ang mga kahirapan at pag-uusig na darating sa ating buhay, sa ating mundo. Kaya ngayon mga kapatid, unti-unti na po nangyari at naganap ang mga trahedya, ang mga sign ng Lord sa atin, sa nakasulat sa Bible na may darating na mga digmaan, mga lindol, mga bagyo, o anuman mga kaguluhan na darating sa mundo. Nangyayari na po. Malapit na talagang darating ang ating Panginoon. Kaya ano pang hinihintay natin? Magbalik loob na tayo sa Panginoon. Sa lahat ng mga nag-backslide, sa lahat ng mga nanghihina, nanlupaypay sa panampalataya sa ating Panginoon, magbalik loob na po tayo. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Magbalik loob na po tayo, ngayon na po. Lagi po ninyong itatak sa inyong puso't isipan na wala pong matuwid dito sa mundong ito. Wala pong matuwid, mga kapatid, sa mundong ito. Lahat po tayo nagkakasala. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ikay nadapa ngayon sa pananampalataya, manumbalik ka sa ating Panginoon. Kumbaga, kung ikay nadapa ngayon, gumapang ka hanggang sa makarecover ka. Doon ka, tatayo ka na rin. Unti-unti kang tumayo sa panampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Magbalik loob ka sa Panginoon. Huwag mong isipin na ikay napakatuwid at walang pagkakasala at pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon. Tayong lahat nagkakamali at nagkakasala. Pero ang Panginoon, unlimited ang kanyang pagpapatawad. Basta magsisi tayo, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Handa ng Diyos, baguhin tayo at paputiin yung ating mga puso. Kung ikaw man nagkasala ngayon, kung gaano mang karumi o kapula na ng iyong kasalanan ngayon, bumalik ka sa ating Panginoon. Maglingkod ka sa ating Panginoon. Ipakita mo ang iyong sarili sa Panginoon na totoo kang nagbalik loob sa Kanya at magsisi at talikuran ng iyong mga kasalanan sa ating Panginoon dahil papatawarin tayo. Kaya huwag na po tayo mag-uruan-linlangan pa. Huwag na tayo mag-alinlangan pa. Magbalik loob na tayo sa Panginoon ngayon na dahil napakalapit na talaga ng ating Panginoon. Gusto mo ba maiwan sa rapture? Gusto mo ba maiwan dito sa mundong ito? Gusto mo ba maimpyerno? Kung gusto mo, di nasa sayo yan. Pero kung ayaw mong maimpyerno, manumbalik ka sa ating Panginoon. Hindi natin alam ang ating buhay bukas makalawa. Baka mawala na tayo sa mundong ito. Mamatay na tayo. Pero ang mahalaga, mamatay man tayo sa mundong ito, mawala man tayo sa mundong ito, basta nandyan tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Tiyak, pagdating ng paghukom, nandun tayo sa piling ng ating Panginoon, dun sa langit. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga backslider ngayon, nihimo ko po kayo na manumbalik tayo sa ating Panginoon. God bless.